Mayong hapon Dumaguete City, mayong hapon Negros Oriental. Dayon kamo sa ato ang programa Tatak Remulyo Lupad Negros Oriental Level Up Dumaguete City. Kanimong programa will be giving you development news about the city and also ato tukiyon mga issues na lamgitan ang Administrasyong Remulyo. First, Mayor Remulyo recommended the supporting the official attempt of DepEd Central Visayas for the Guinness World Record largest Rondalia Assemble. Department of Education Region 7 Director Salustiano T. Jimenez and Let's Play founder Casper Hansen expressed their profound appreciation to Dumaguete City Mayor Felipe Antonio B. Remulyo for his unconditional support in the official attempt to set the Guinness World Record for the largest Rondalia Assemble in the world. About 554 Rondalia players belonging to the DepEd Region 7, including the delegation from Dumaguete City School Division, gathered at Mandawi City Culture and Sports Complex June 28, 2024, earning a certificate as the record holder as the largest Rondalia assembled in the world by the Guinness World Record. The delegates from Dumaguete City paid a courtesy call personally to convey their appreciation to Mayor Remulyo for his support, along to the plaque signed by Director Jimenez and Mr. Hansen. Accordingly, Casper Hansen is a founder of Let's Play, a program that uses YouTube to teach school children in the Philippines on how to play the guitar. Other news, local officials from Maria Siquijor learns Dumaguete's best practice in good governance. Local official from the Municipal of Maria, province of Siquijor, led by Mayor Roselyn T. Aso, met with Mayor Felipe Antonio B. Remulyo yesterday in a line of their study tour to learn the best practice of Dumaguete City for possible emulation back in their town. The delegates from Siquijor toured and received the lectures on the operation and system of the Central Material Recovery Facility, or the MRF. It converts solid waste into hollow blocks, pavers, and plastic chairs. Dumaguete City was awarded by the best in resource recovery in the Centralized Materials Recovery Facility among all the cities and municipalities in Region 7 or in Central Visayas by the Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau 7. They also visited the septage waste water treatment facility process, dislodge water to ensure the cleanness and safety of the underground water supply. Mayor Asok and councilors and department heads also toured the Pantawan People's Park, which is open space for sports recreation, parking, following the implementation of the Shoreline Protection Project along Rizal Boulevard. The Regional Disaster Risk Reduction Management Full Council of Central Visayas commended the city government of Dumaguete, led by Mayor Remulyo, for initiating the protective climate change, gating the shoreline protection project in Barangay Poblacion 1, Tinago. The Shoreline Protection Project is a gating measure to preserve the lives and properties of residents, homes, visitors, and establishments along the Rizal Boulevard and in Barangay Poblacion 1 all the way to the mouth of the Banica River. Mayor Remulyo also discussed the benefits of creation of the Negros Island region that will guarantee easier access to basic services and accelerate economic growth in Negros Occidental, Negros Oriental to Siquijor. Okay, ato na ta sa ato ang hisgot tanan mga kaigsuonan. Sa pagkita ninyo, like the officials gikan sa Siquijor, or for in fact gikan sa Municipality of Maria, ilagod gi ari dire. Kay ilagod gi daig or ilagod gi lantaw ang mga gigama na mga proyekto that serve good for the people of Dumaguete. And until now, it is still being used. So what I mean, good mga kaigsoon, sa pagkita ninyo, ang uban mga lugar ni ari dire, haron makita nila sama sa MRF, sama sa Pantawan as a shore protection area, makita nila na how Dumaguete again developed. Ug mao na gunay importante sa tanan mga programa na ako nagihisgutan na mao gunay importante nato. Ug not only that, ilagi daig. So nagbilib sila sa gipanghimo sa ato ang mayor.
And that's what you call practice of good governance. Nga naman ang gitawag o practice of good governance? Because he's using iyang gigamit ang iyang pagkamayor or ang iyang pagka-chief executive sa sakto. Wala ra na siya gapungko diha gaharon ingnon o wala gihimo para sa mga katawhan diri sa Dumaguete. Kaya ano may uban mga mayor ipi o wala sila gihimo mga kaigsunan. Ang ilang gihimo is what? Nagpungko ra diha, nagpaila, nag-implement o ginagmay, pero wala gud sila kagama anang parehas ka Mayor Ipe. Siyempre, because they are different. Right, tinuod. What Mayor Ipe has, he has the talent to vision out. And he is observant enough to see ways na unsaon niya na paghimo ana, unsaon niya na mugama o project na it will be used. Not only used, but it will be useful to the people of Dumaguete. He doesn't want Dumaguete to be as Dumaguete before. When he started, ang iyang term, he wanted Dumaguete to improve. And people sometimes maghuna-huna agad magkatawa sa iyang mga plano. So manis Mayor Ipe, sa may gigama diha, sure protection ko na paring dakuha. Anto ng mga environmentalists nagreklamo. On the long run, it came out to be good. As you can see, from the dump site, naggisira. Then, gigamaan ng MRF. Now, kaning MRF mga kaigsunan, the Material Recovery Facility, you can see it converts the waste into useful things. Like what? Unsa may useful things? Ma-recycle na to? Dili. It converts the waste to hollow blocks, to pavers, and to plastic chairs. So, that's more than recycling basura. It's more than recycling trash. Kay, nagama man sila hollow block ana. And it's being used by the city. Ingon ana ba, ang sa paghuna-huna manggod, adunay useful na balos. Dili ra gid kutob sa plano, kung dili buhaton gyud. Aw dili ra kutob sa pagbuhat, kung dili kanang mao nga project will be useful until the end. Or until so on, na mao na importante. You see, yesterday atong gidiscuss about him pleasuring history. Kay he's a historian major in Silliman University. Not only that, dako kay siya paglantaw sa history. Kay diha man gud nagsugod ang tanan sa past. And now, as you can see, him being a visionary mayor and would have political will to fight for what is right. Bisa ang mga tao nag-disgrade na niya sa iyang mga proyekto nga unsa naman na murag imposible nang himuon o sikra sa kwarta, pero sa karon nakita nila nga kana day gipanghimo ni Mayor Ipe Remulla dako kayo ikatabang nato mga kaigsunan sama sa pag-abre anang diversion road. Kanang manggod diha sa on the way to Kamanhak connected to the crossing paingon sa Magata Sibulan, kana manggod mga kaigsunan si Mayor Ipe ang naka-open ana. And now it's being used sa kadaghanan. In ana manggod ang dapat nato bukuha na leader. Dili ka ng leader na he has been sitting as mayor before, pero ang iyang gihimo murag matud pa taphawra kung aduna ba siya gihimo. Aduna man po moingon nga gibuhat, giistorya ra man nimo kay ga-support man ka ni Mayor Ipe. Kita tanan kinahanglan ta mo support og tawo na makahatag nato og better future. Makahatag nato og mga proyekto na adunay progreso para mosaka pod ang ato ang economy mga kaigsunan. Dili man gyud na siya pwede mga kaigsunan nga atong pilion kanarang kutob sa istorya. Kay kana man gud ang tawo na kutob sa istorya, motingala ta kung aduna ba sa iyang aning patakan ang pagtabang sa tao o pagama og progreso or aduna ba siyang aning patakan ang iyang personal na gusto ra. Mayor Ipe Remulla focuses on his job, not by sitting as mayor, but by thinking of what is good for the city. And he has proved that. Ang uban diha, he has been in service, public service, but has he done anything? Being in Congress, has he done something? Maybe yes. Ang balaod, abro na pa siya gipanday na balaod? Maybe yes. You see mga kaigsunan,
from the start of this unity team, gausog-usog na iyang hunahuna. First of all, he said, mupahaway siya. Muna iyang giyon. First of all, he said, mupahaway siya. Ikaduha ang iyang giingon, dili siya mudagan. Si Attorney Deo Remulyo mo'y mudagan. Well, that was good. Kay sigurado yun, magpadayon ang mga proyekto ni Mayor Ipe Remulyo. Pero unsaon na lamang. Unsaon na gud lamang mga kaigsunan, ninikalitrag usog. O matud pa nila sa ilahang grupo, nagitawgan daw siya ni Speaker Martin Romualdez para daw mudagan as Mayor of Dumaguete. And matud pa nila, naingon ko no, nga sigurado ka, or that's why he's planning to run as Mayor of Dumaguete. So the thinking that Attorney Deo will change his mind, iya giingnan si Attorney Deo, nga ikaw mo'y ako ang vice. Pero, Attorney Deo na adunay word of honor, walay usop-usop sa iyang pagistorya, naingon siya, no, I'm sorry, I will run as Mayor of Dumaguete. And Attorney Deo keeps on going back to Manila. And of course, they see Speaker Martin Romualdez, mga kaigsunan. Why is that? Kaya nagtrabaho siya dito sa Congress as Chief of Political Affairs under Speaker Martin Romualdez. O wala man po naingon si Speaker Martin Romualdez nga ayaw dagan. Kaya si Kong Ray atong padaganon, then ikaw mo'y ihang vice. Asa naman na ron? Sumatod pa. Silang duha padaganon. In a short way. Pero asa kuno ta mga kaigsunan, adto pata sa tawo na nag-usog ang iyang hunahuna? Na aduna kuno unity, na nabungkag mangkalit ang unity? Or in a short way saying nga walay palabra de honor or walay word of honor? Or adto ta sa tawo na nagbarog para mohatag og saktong serbisyo para sa progreso para sa mga katawhan diri sa syudad sa Dumaguete? Dili na ta mo paligoy-ligoy sa paghunahuna. Dili na ta mo paingon nga aduna ba gihimo na si Kong, o aduna man guna siya gihimo. Pero unsa may iyang nahimo? Ang iyang nahimo ba aduna paghatag og impact? Unsa gunang impact? Impact man gud kana man kung impact man gud mga kaigsunan sa mga proyekto ba na adunay gahatag og kadakong paghitabo sa pag-asenso diri sa ato ang syudad katong mayor pa siya. Aduna ba'y development labi na sa City Hall katong mayor pa siya. Katong gamay lingin diha sa tunga sa parke? No, katong lingin ba? Katong murag waiting shed diha sa tunga sa parke, o murag gazebo diha sa tunga sa parke. Diha sa Quezon Park. Kabalo ka mga kaigsunan, katong sa panahon panikong mo'y mayor, gamay kay na siya niya. Adunay mga cracks tanan. Wala gyud na develop. Pero lang tawa karon. Sa City Hall mga kaigsunan, ang mga truck uban sa basura ana ga-parking dito. Yagaw kaayo, hugaw kaayo mga kaigsunan. Ang atong City Hall mismo, mga kaigsunan, sa presidensya, sa Dumaguete, kanang gihimo og museum, unsa man na nahitabo ana. Guba na kayo, wala improbar, pero gwapo na karon. Gihimo og National Museum. Ato na ko'y karangalan ng Dumaguete ana, kaya adunay National Museum. Unya latest ron, adunay bust or adunay monument sa national artist nga si Eddie Romero. You see, those are just small things, but it means a lot. Ang development mang kaigsunan, maumagunay importante sa usa ka syudad or bisag usa ka lugar. Dili na singon gahinambog. Kaya doon naman po yung maingon, binulala ang ato ang mayor sa Dumaguete. Dili na siya binulala. Ang bikay tinuod ang iyang pagtrabaho, binulala din na. Wala man po siya gahinambog sa iyang gibuhat. Wala man po na siya gapos-pos diha sa iyang ipanghimo. Kana mangong development sa Dumaguete, lalo na sa page sa lupad o sa uban mga ga-support ni Mayor Ipe, gapos sila sa maayo gihimo. Kay tungod na kapagawas sila sa mga developments para na for giving out information. It's not to degrade anyone, but it's to give out information of Dumaguete, ang mga developments. Kaya siyempre, ang mga tao na they used to live here, yung karon gatrabaho sila sa abroad, malipay sila na nakakita, ninduta
ang Dumaguete di ay na-improve na di ay. No, ako na mayon lamang tao na for example nag-graduate sa City Central. Karon improvean na eskwelahan sa City Central. Kay naamay ang LGU sa Dumaguete, bought a private school to have ang DepEd of Dumaguete, lalo na City Central para adunay gamiton. O hasan ang Kalindagan Elementary School. See, dili na hinambog. For in fact, it has been seen. Mayor Ipe doesn't state about what he has done unless he is asked by media. Unless he is asked by people. Ngano man na imong gihimo na? Then mayon siya, well, that is your protection. Anang pantawan ako nang ipalapad. Kaya para ipoprotektar gud kung dako kay ang balon. O sayang man ang lugar, so gihimo niya. No? As small businesses can sell there, mga sports can be presented there, practice there. Inaana man kaigsunan ba? Ang mga shows, mga big events can be also at the Pantawan. Ganahan ba kang walking mo, jogging diya sa Pantawan? See, ingon ana ba? Muna gitawag og impact kung karon para makasabot mo. So mga kaigsunan, kita na naguta diri. Ang uban gani mo ari diri haron ilang malantaw ang mga projects, no? Haron ilang malantaw ang mga projects sa siyudad sa Dumaguete. Kay para ilang ma-apply diha sa ilahang municipal or ilahang syudad. And that's because of good governance ni Mayor Ipe Rimulyo. So, ang atong mayor, wala na siya kinatal, wala na binulakla. Kanang ganing bulakla, kanang gapahambog ka ba? O wala po kay nahimo. Kanang gaharon ingnon ka, o wala po kay ikabuga. Kung dili sa pag-istoryara, muna bulakla. Pan kung naa kay gipakita na maayong proyekto, o nagpakita ka nagatrabaho gud ka sa imong trabaho bilang usa ka public servant o bilang usa ka liderato sa syudad ba or sa province ba or bisag asa, dili na binulakla. For in fact, dili man ikaw mo'y mag-istorya. Kung dili ang imong gipanghimo, maoy mo istorya. Kay mo manay una makita sa mga katawhan. In ana na, works say more than words. Doing things, mga kaigsunan sa pagpresentar, maugunay, importante. Dili na siya ingon mga kaigsunan, nakutob rata diha. Makapaangat pata. Asa man ta paingon? Sa paghugno? Asa man ta paingon? Sa pagkawala? Dili. Kunya kay last term ni Mayor Ipe, mao na atong pilion og kinsa man ang iyahang i-recommend og muna si Attorney Deo Rimulyo. Sigurado gud iya gud ang buhaton. Sigurado gud iya nang ipadayon ang mga proyekto sa iyang amahan. Kay ingon ana siya pagkatao, responsable siya pagkatao, bisag bata pa na siya mga kaigsunan. Ang iyahang paghunahuna kay bata pa siya, lapad. He doesn't just think of now, but he thinks of the future. Kung ingon ana, yung amahan ka na siya, mas lapad yun. Kay bata man, ambisyoso man ang butang, lalo na nga, daghan niya na experience. Kay sa iyang trabaho sa Congress, mura po na siya congressman. Plus, kabalo ko na siya mga pamalaod, tanan, abogado pa siya, bata pa siya kaayo, pero ang iyang paghunahuna, the way he thinks, as you can say, in a good way, he is really going to fight for it. He's ambisyoso na siya sa maayong pamaagi ba na mo kabot god nato ang first class city ato na makabutan mao nang iyaha. Dili na siyang istoryara. Wala na gud na siya paingnan kun dili ang iyaha ra gud sa pagserbi ra gud na iyaha. Plus ang iyahang ang iyahang vice mayor na si Councilor Carissa Tolentino Maxino. Sigurado na mga kaigsunan. Solid team na. Dili yun na yun na masipyat pa. Kay kabalo ka nga no. Wala man na sila ilahang kogalingon nga agenda for their personal benefit. Ang ilaha for the benefit of the people. And Mayor Ipe is known for that. Pati sa iyang pag-train sa iyang anak siyempre is known for that. Ang iyang Vice Mayor Puhon has experienced that. Kaya she always fights. No?
Mo na gitawag yun mga kaisuna na although na siya minority, kay majority man tong Pikas, although na siya diya, she fights for what's right for the people of Dumaguete. Mao na siya. Why do I say it what's right? Kay what she fights for, wala man nakahatag og sipyat o pakyas sa mga katawhan diri sa Dumaguete. Puro man nakahatag og maayo nga outcome. Mao na siya mga kaisunan. And about the breaking of the roads, it's still being questioned in the council. And hopefully there'll be a solution na kita mga katawhan makabalota kung ano o kinsay in control ana. No? Mao na siya mga kaigsunan. Kay Budlay na this is another story, but Budlay na gubon nato ng karsada na gamay ra kayong guba kang tibok karsada gubon. Kung mo na lamang na mga kaigsunan, bali nagkuha kay trabaho nun. Kung unsay rason, muna idako kayong question mark. Pero we'll see what the outcome is. Muna dako kayo kong pasalamat, ana, ni Councilor Baldado, ana. Na iya ko nag-put up. O it was seconded, no, by comment ni Konsehal Carissa Tolentino Magsino. Ang iya man ko gipasabot ato, ay ko na, kung mapaayo kag balay, adunay gamay guba ang balay, sample ang pertahanay guba, ang tibok balay mong gubon. But it is still going to be interrogated or investigated diha sa City Council. So we'll just, kita mga taga-Dumaguete atong hulaton ang outcome ana. Hopefully by the next session. But going back, dili man ta mapuyuan ni mga kanay pakunwari na propaganda ba. Nga small cracks kinahanglan ayuhon dayon, lisod na. Lisod yun na. I mean, klaro pa na siya. Klaro na kayo ba? But we'll just see the outcome. Alright. So wala na tayo igong oras mga kaisunan. Ato rang siguraduhon. Dugay-dugay pa man, wala pa gani filing. Pero ato rang siguraduhon, atong pilion kinsay makahatag og maayong serbisyo o kinsay makapadayon sa maayong serbisyo na gibuhat sa ato ang pinalanggang mayor na si Mayor Felipe Antonio Epe Remulyo. O sigurado, nato ang pagbutar dili pun mo sayang. Alright. Wala tayo igong panahon. Salamat sa iyong paglantaw sa itong programa. Ang Tatak Remulyo, Lupad Negros Oriental, Level Up Dumaguete. This has been Douglas Nazareno via Breaking News. Daghan salamat and God bless you all.